Balita na. Pagod. Pagod? Gusto mo nang bumalik ng Taiwan? So, bumalik ang Taiwan. Oo. Alam mo ba, nag-o-observe ako, masarap ang buhay sa Taiwan, tama? Mostly na dumarating dito from Taiwan, ang saya-saya pagdating. And then lately, puro throwback na lang ng Taiwan. Oo. Oo. Huwag kayo masyadong mag-expect. Hindi lang ikaw yung nag-iisa, tamo, yung nung na-receive ko yung message mo, sabi mo gusto mo na lumipat, ganan. Oo. Gusto mo na lumipat. Hindi ka nag-iisa, napakaraming nagme-message sa akin pagdating dito. Gusto lumipat. Ilan na yung nagme-message sa akin, kachat ko ngayon, na gusto lumipat. Kuya Perds, may available ba dyan? Kuya Perds, may bakante ba dyan? Baka may alang kakilala ka. Actually, kagigising ko lang, and then tumawag yung isa nating friend na, yun nga, nawala na siya ng trabaho. So, marami siyang realization pagdating dito sa Canada. And actually, nasabayan pa yan ng ilang mga nagme-message sa akin. Kaya isiningit ko lang sana tong vlog na to para dun sa mga taong dumarating nga dito. Lagi ko naman tong sinasabi, kaya lang hindi ko maintindihan bakit paulit-ulit na lang yung nangyayari. May ilang kasi tayong mga kaibigan. Nung time na yon, mga nagme-message sa akin na gustong-gusto nila makarating dito. So to make the story short, nakarating sila dito at ang laki ng pasasalamat nila na nakarating sila dito dahil nga daw sa mga naitulong ko, which is kahit papano naman malaking bagay at ang sarap sa puso na may natutulungan tayong kahit papano na yung sa mga bagay na pagsagot lang do sa mga tanong nila. Kaya lang wala pa silang 1 year dito. Ito nakakalungkot kasi nag-message sa akin, kaya ginawan ko lang to ng vlog, isiningit ko na sa inyo. Nag-message siya sa akin ngayon lang. Sabi niya, Kuya Perds, tatanggalin na kami sa work. Ha? Sabi ko, anyari? Lahat kayo? Sabi niya, opo, lugi po kasi kuya. 40 po kami na aalisin. Pati sila, yun, yung mga kakakilala ko din na iba doon. Pati sila, tatanggalin din. Opo, lahat kami. Hala, baka may alam kang hiring kahit saan kuya. Di namin alam ang gagawin namin. Mawawalan kayo, sabi ko, mawawalan kayo ng status niyan. Need nyo makahanap ng malilipatan. Sabi niya, magtatanong po kami sa consultant namin paano ang gagawin. Pero ang problema namin, saan kami hahanap ng work. Kahit sa ang province, okay lang basta makahanap po ng work. Sabi ko sa kanya, magagawa ng paraan yan pero dapat may hawak ka. Hindi biro kumilos ng wala kang hawak na pera. Paulit-ulit ko na lang po siyang natatanggap. Paulit-ulit ko na lang po siyang mga nare-receive sa mga ilan nating kababayan na mga dumarating dito sa Canada. Excited na excited. Pagdating dito, ang dami ng plano. Mga ganito ganyan. Ang totoo niya, nauunahan ng sobrang pagka-excite na pagdating nila dito. Yung unang sahod, pangalawang sahod, may mga plano na kagad kumuha ng brand new sasakyan, gaya nga na lagi kong paulit-ulit, brand new sasakyan, tapos mga todo shopping na, yung mga bagay na hindi daw nila dati naranasan, bibili na kagad, yung mga, sabi ko nga, wala pong masama dyan, i-treat mo yung sarili mo kasi naghihirap naman tayo dito, nagtatrabaho tayo dito. Pero ang lagi ko po kasing paalala, base po to sa karanasan ko, na ika nga sabi ko nga 'di ba, delayed gratification. Wag muna tayo maagang magdiwang na nakarating tayo dito sa Canada, kung ano-ano na kagad ang bibili natin, kung ano-ano na yung mga plano natin na mga bagay na yung iba shopping, sapatos, pantalon, etc. Wala pong masama diyan, wala po akong nakikitang masama diyan. But just make sure na hindi nawawala yung ipon ninyo. Bakit po? Bilang temporary foreign workers na dumarating dito sa Canada, ika nga wala pa tayong tibay. Anytime na mangyari matanggalan tayo ng trabaho, kagaya ng nangyaring yan sa kaibigan ko. Ilan sila? 2 sila doon nakakilala ko. Marami daw sila, 40 daw sila natatanggalin. And then yung kaninang nakausap natin, kaibigan ko din yon. Same province sila, pero magkaibang company. Dumating siya dito, excited din siya, and then nag-loss profit naman yung company niya. Siya ay isang assistant cook. So, nag-loss profit, parang I think 3 months lang siya doon. Then, ayun nga, nag-loss profit, mawala na siya ng trabaho, so kailangan na niya maghanap ng panibagong trabaho. So, ang sitwasyon po niya ngayon, part-time na lang po yung tao kung kani-kanino. So, to make the story short, cash job. Although bawal, wala po tayong magagawa. Kailangan po nilang kumayo dito kasi ang hirap po ng wala kang pera dito, ang hirap kumilos. Bakit ko po lagi sinasabi sa inyo to na unahin muna ang ipon at i-secure muna ang permanent residency? Ang dami pong nagme-message sa akin na nawala ng trabaho, nag-loss profit, humina yung kumpanya, kailangan silang tanggalin. So sabi ko, wala na tayong magagawa, nadyan na yan. Pero
Ang tanong ko, may naitabi ka ba? May savings ka ba? Ang kalimitan po kasing sagot sa akin ng iba, wala akong pera kuya kasi pinapadala ko lahat sa Pilipinas. Sabi ko nga po, yung mga kababayan natin na porket nakarating ng Canada, wag nyo po munang pangakuan yung mga pamilya nyo sa Pilipinas na pag nakarating kayo ng Canada, gaganda ang buhay ninyo. Na ang mangyayari kagad ay lahat na pag-aaralin ko si pamangkin, papapasukin ko si ganito, si ganan, sasagutan ko yung pag-aaral ni ganito, or halos ikangay akuin nyo na lahat ng responsibilidad. Kasi habang kayo po dito ay temporary foreign workers, wala po tayong tibay. Anytime, kasi sa dami po ng kakilala ko ditong mga temporary foreign workers na nawala ng trabaho, bigla-bigla, kailangan maghanap ng panibagong LMIA, ng working permit, kailangan lumipat ng ibang province kasi malaking gastos po ang kailangan ninyo. Kasi back to zero po kayo niyan. Unang-una, pag naghanap ka ng LMIA dito, panibagong working permit, so mangyayari sa'yo, gagastos ka na naman. Tapos kung kailangan mo maglipat, maghakot ng gamit, gastos din po yan pag lilipat dito, pag sakay mo sa taxi or maglilipat ka na ibang province, lahat po ay gastos. Kaya kung may savings po kayo dito, madaling makakakilos. Kagaya po nang nangyari sa akin dati, hindi po ako makakalipat dito sa dairy farm from doon sa previous work ko kung wala po akong pera. That time, pinaghandaan ko, may pera ako, so habang back to zero, makaka-adjust ako. Kung kayo po yung sitwasyon na as in walang-wala talaga, walang naipon, inuna nyo yung sapatos, pantalon, damit, tambak, lahat ng gamit ninyong magaganda, bago, mga branded, mga magagarang kung ano-ano, tapos kinakailangan nyo lumipat, problema nyo pa paghahakot nyan. Paglipat ng ibang province, kung kinakailangan lumipat kayo na ibang province para makahanap ng panibagong LMIA. Ilan na pong kaibigan ko yung naka-experience nito. Ngayon may 2 kaibigan ko doon, malaking kumpanya yun, nagulat ako. Hindi naman nagsara, humina daw. And then yung isang kaibigan ko na cook, yung kausap ko nga lang kanina, na parang halos lahat po ito puro galing Taiwan. And then yung isa pang babae nung minsan din, na after 6 months lang, mawawala na rin ng trabaho. So nagpapahanap din sa akin ng working permit o malilipatan kahit na daw province. So bakit ko po i-share sa inyo to? Para po yung iba ma-aware na pagdating dito, wala pong masamang i-treat nyo yung sarili niyo, pero unahin nyo pa din po yung ipon. I-secure nyo muna yung PR. Kung naalala nyo dati, nabanggit ko sa inyo dati na pwede nyo makuha yung family ninyo using your supervisors na working permit. Kasi for example po bigyan ko, shortcutin ko na to kasi ilang beses ko na, balikan nyo po yung ibang mga nagawa ko ng vlog at may makukuha po kayong idea doon na regarding sa pagkuha ng pamilya kahit pa hindi pa kayo PR. For example, nasa farm ka, marami po kasi dito na nagre-request doon sa mga boss nila, sa mga employer, sir, gawin mo naman akong supervisor para makuha ko yung family ko, even hindi pa ako PR. So napakarami po ditong nasa farm na trabaho, farm worker, na nire-request sa employer nila, ginagawa silang supervisor lang sa papel, pero yung kanilang trabaho ganun pa rin. So once na naging supervisor na yung papel mo, yung working permit mo is nakalagay is supervisor, pwede mo nang makuha yung family mo even ikaw ay hindi pa PR. So marami po kasing ibang kababayan natin na nakakampante na. Parang feeling nila okay lang, sa supervisor ako, nakuha ko na yung family ko, na dito na. Nagiging kampante sila, pero wala pa silang nasisimulan sa kanilang permanent residency application. Wala pa nasisimulang requirements, etc. So anong mangyayari kapag nandito yung family nyo? Oo, nakuha nga nyo yung family nyo, yung asawa nyo, yung anak nyo, nandito na rin sa Canada. Kayo po ay isa pa ring temporary foreign workers. So ano po yung pinopoint ko dito? Ang pinopoint ko po dito, once na halimbawa nagsara yung company, nagka-loss profit, or halimbawa kinakailangang magbawas, ang IRCC po paiba-iba po yan ng rules. So what if matulad tayo doon kay na inags na nangyari, within 5 years kailangan yung ma-PR, kasi kapag hindi kayo na PR, uuwi na kayo ng Pilipinas. Alam nyo po, yung mga hindi pa PR na supervisor na kumukuha ng family papunta dito, di po ba yun nga sana yung yung plan B ko while waiting sa PR application? Then lately I realize, okay naman na option siya, pero hindi pa rin siya assurance na how long na ganun yung sitwasyon mo hanggang di mo nakukuha yung PR. Kasi once na halimbawa po nagkandaloko-loko yung working permit mo, kinakailangan kang sibakin sa trabaho, alisin ka sa trabaho, hindi ka na ma-renew, pati yung family mo dumating dito, uuwi din po yan. Kasi hindi pa kayo PR. Kaya nga lagi kong sinasuggest sa inyo, i-secure nyo muna yung PR. So pasensya na po, isiningit ko lang muna itong vlog na to
para ma-aware yung iba na pag dumadating dito, ipiling nila yayaman na sila, ipiling nila yung iba talagang ika nga ano na, kasiguraduhan na porket may working permit at bumabanat na kagad ng kung ano nung mga hulugan or kung ano nung bayarin. Hindi po ako against dyan, buhay nyo po yan, diskarte nyo po yan, ika nga kayo naman po may hirapan. Kaya lang po pag may mga ganitong cases or ganitong senaryo na may mga kakilala ko na pag tinatanong ko, gusto mo lumipat, eto, kontakin mo to, magkano po bang babayaran sa LMIA, magkano po bang babayaran sa consultant, wala po akong pera sabi ko, ha? Yung kinita mo ng 8 months dito, yung kinita mo ng 1 year dito, wala ka man lang ba na itabi? Wala po kuya sabi ko, patay tayo dyan. Yun po ang mahirap nyan. Kaya po ito naisingit ko muna sa inyo kasi nga nagulat ako. Kasi ang dami na rin plano nitong mga kakilala kong to na pagdating nga dito sa Canada, ganito ganan, mag-iipon, na-bill yung PR, and then ngayon, mawawala na sila ng trabaho. So nakakalungkot. Kaya kasabi ko, doon sa mga iba, kasi ito, yun po ang hirap Yung mga ibang influencer kasi, nabibisit ako. Alam niyo kung bakit? Dumating po ako dito, buti nga, nawala na ngayon yun Yung kada na lang may darating dito, na newcomers, pagdating dito sa Canada, wala pang nasisimulan, ipinagdiriwang na kagad yung pagkakarating dito sa Canada, although normal yun kasi masaya naman lahat. Pag nakatapa ka ng Canada, talagang lahat nagdidiwang na kumbaga nagse-celebrate na Kaya lang may mga influencer na kukunin kagad yung kwento ng tao, yung pinaghirapan ng tao, wala pong masama yun, may share na yung story niya. Kaya lang ginagawa ng ibang influencer, nagkakaroon ng konting sugarcoat na nakalagay na success story in Canada. Success story. Hindi ba pwedeng gawin na lang natin na yung success application papuntang Canada? Kasi ang dating kasi nung iba, dun sa ibang mga nakausap ko, pag sinabing success story, once na nakarating ka na ng Canada, yayaman ka na. Kadalasan po kasi doon sa iba nating kababayan na dito, puro magaganda lang yung pinapakita. Kagaya na lang nung nabanggit ko dati, from Taiwan din to. Dumating dito, Kuya Ferds, followers mo po ako, ganan, idol po kita, ganito, ganan. Since Taiwan, pinapanood ko na po kayo. Ngayon, pagdating dito, nanibago dun sa trabaho. So, lagi siyang absent, hindi kinakaya. Tapos, tinatago na niya yung trabaho niya dito. Which is, ang trabaho niya dito is nasa farm. Ngayon, meron nga kaming mutual friend sa Taiwan na nagkausap kami. Ang sagot sa akin nung nasa Taiwan, uy, si ganito nadyan na rin Ang trabaho daw niya nasa opisina. Sabi ko, nasa opisina daw. Ang alam ko nasa siya nanguhuli siya ng manok. Nasa farm siya. Chicken catcher siya. So paano masasabing nasa opisina? So parang sabi ko, ba't kailangang ilihim yung trabaho din at nandito? And then kung naalala nyo dati before may mga na-interview ako dito, may student ako na-interview. So buti na lang yung na-interview ko, inilabas lahat yung sitwasyon. Ngayon, nagalit daw sa kanya yung mga kasama niya. Kasi nga daw, sabi niya, bakit sinabi mo pa yung ganun? Malalaman ng mga nasa Pilipinas na ganito yung sitwasyon natin. Alam niyo po, sinabi niya sa akin, naku kuya, kinausap ako ni ganun-ganun, ba't ko daw sinabi pa yung ganun? Bakit ko ililihim? Totoo naman yung sitwasyon namin dito. Kasi yung iba dun kuya, ay mga matataas ang posisyon sa Pilipinas. Nahihiya sila na ganito yung trabaho nila dito, nahihiya sila na ganito yung sitwasyon nila dito, nahihiya sila na nahihirapan sila dito na malalaman daw ng pamilya nila sa Pilipinas. So sabi ko, wala namang masama na itago natin yung mga paghihirap natin. Kumbaga, pagtitiis. Kaya lang, yung parang magpapanggap tayo, kagaya nga na lang nito na sinasabi niya nasa opisina siya, pero ang totoo ay nasa farm. At may mga sinasabi siya na magaan daw dito, okay naman daw dito. Pero yung totoo, pag nakakausap ko yung tao, daing ng daing sa akin, gusto niya lumipat, umalis sa trabaho, maghanap na ibang trabaho. Tapos ang mga pinopost lang niya, hindi siya nagpo-post ng mga bagay na, hindi siya na puro magaganda lang. So yun po yung nangyayari ditong sitwasyon. Even yung mga influencer na nakikita ko before nung dumating ako dito, puro success story in Canada. Alam niyo po ba, ilang beses na, parang 3 times ko na experience to. May gumawa ng vlog, success story, pagdating sa Canada, katutungtong pa lang ng Canada, nag-post na ng vlog, success story. And then yung taong yun, mga ilang buwan lang, nagme-message sa akin, kuya, baka po pwedeng may alam po kayong malilipatan. Ilang taong ganun na nag-post ng vlog na success story. Kaya nga sabi ko po, dun sa mga
sa mga gumagawa ng vlog na success story, wala pong masama dyan kung kayo'y nagdidiwang o nagse-celebrate na nakatungtong na kayo dito sa Canada. Lahat naman po talaga tayo ay talagang sumasaya at nagagalak pag nakakatungtong dito sa Canada, even ako po noon. Kaya lang, yung mga gumagawa ng mga nangahay para yung iba, akala nila, yung iba kasi ang tumatatak sa utak pag nakatungtong ng Canada, yayaman na. Pag nakatungtong ng Canada, maganda na ang buhay. Hindi nila alam, pag tungtong nyo ng Canada, doon pa lang magsisimula ang lahat. Ang lahat ng pagsubok, ang lahat ng pagdadanasan ninyo na swerte kayo kung wala kayong dinanas na smooth lahat from the start hanggang ma-PR kayo. Pero may mga pagkakataon po kasi dito na may dumanas dito na kinakailangan lumipat ng employer, hindi nasunod yung kontrata, nag-loss profit, kinakailangan mawawala ng trabaho, so kailangan may savings siya, nahirapan maghanap ng employer, mga ganun. Madami pa pong kwento ako nakakausap dito. Hindi ko lang talaga lahat sila ma-interview kasi yung iba ayaw. Kasi bakit? Nahihiya sila. Kasi malalaman doon yung sitwasyon nila sa Pilipinas. Hindi ko po sinasabi to sa inyo para panghinaan kayo ng loob. Hindi ko sinasabi sa inyo to para maging negative yung tingin nyo sa Canada. Kahit 10 bansa kayo pumunta, nangyayari yung mga ganyan. What I mean is para hindi sobra-sobra yung expectation nyo pagdating nyo dito sa Canada na parang feeling heaven. Na parang wala pong pinagkaiba halos to. Sa ibang bansa na may mga ganong mga struggles tayong pinagdadaanan. Ang pinagkaiba nga lang talaga dito, may permanent residency na kung saan pwede nyo makuha yung pamilya ninyo balang araw. Pero dito, magtatrabaho pa din po tayo. Hindi yung pagdating nyo dito, ihiga na kayo sa salapi. Lahat po tayo dito, may kanya-kanyang kapalaran at pinagdadaanan. Kaya dun sa mga influencer, content creator na puro pang hype, ang ganda dito sa Canada, ganito sa Canada, ganito sa Canada, puro magaganda lang sinasabi. Tapos akala nung iba, pagdating dito, yayaman na. Pasensya na po kayo at nagawa ko lang to kasi sunod-sunod yung mga message ko natatanggap na ganun lately. Actually, I'm still working on vlog na ginagawa ko. Inaano ko lang to kasi nandito ako ngayon sa IRCC site. Ayan, as you can see, guys. Kasi may naayos ako. Lumabas na yung mga sunod-sunod. Saka ko na lang kayo update kasi sabi ko nga, tapusin ko na lang muna tong process ng aking sa PR application. Lumabas na yung eligibility ko, yung AOR ko, yung medical, yung biometrics, okay na po, tapos na lahat. So sabi ko, tapusin ko na lang muna to lahat bago ko gawan ng vlog ng talagang from the start hanggang matapos yung PR application ko. Gagawin ko po yun ng DIY. Pangako ko po yan sa inyo. So sa ngayon, ang ginawa ko muna ay yung sa West at saka yung sa requirements ng PR application para po may idea kayo, and then iuhuli ko na muna tong pag lumabas na po yung sa PR application. So sobrang busy ko lang talaga, guys. Nagawa ko lang isingit ito na bilang paalala, reminder ko sa inyo na wag masyadong mag-expect pagdating po dito. At pagdating nyo dito, unahin ang ipon kaysa ang luho. Kasi kapag hindi kayo nakapag-secure ng ipon nyo dito, at natulad kayo doon sa mga kaibigan, kakilala ko, baka mahirapan kayong makahanap ng panibagong employer or panibagong pag-a-adjust na naman. Kung halimbawa may tumulong naman sa inyo makahanap ng panibagong employer, kailangan nyo uli ng panibagong funds. Kasi hindi po biro yung maglilipat kayo, taxi, gasolina, pamasahe, kung anong paman yan. At syempre habang di pa kayo sumasahod, may allowance po kayo. So don't forget to subscribe, like, and share this video, guys, para kahit paano ma-aware yung iba. Hindi para siraan ng Canada, kundi para maging transparent lang tayo doon sa mga kababayan natin na dumarating dito, ay mamulat sa katotohanan na hindi ito talagang hihiga kayo sa salapi pagdating nyo dito. Hindi kagad kayo yayaman. Lahat ay pinaghihirapan. So see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye bye.